Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-21 kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Mayroon pong katanungan sa kabanatang ito. Iyon ay sa verse 4 sa atin pong pagbabasa nito. Nang ang mga alagad ay naudyok at sinabihan si Pablo na huwag magtungo sa Jerusalem. Ngunit sa verse 11, ang banal na spirito mismo ang nagsabi kay Pablo na magtungo sa Jerusalem. Dito makikita po natin ang banal na spirito ang siyang gumagabay sa bawat nating hakbang at dapat nating matutunan kung paano ang tamang pagsunod sa banal na spirito. Lalo na't ang kabanatang ito ay may kaugnayan sa nakaraang kabanata. Dahil sa chapter 20, si Pablo ay klaro pagdating sa sa kanyang pangunguna. Mula sa ika-20 kabanata ay alam na po ni Pablo na kailangan niya magtungo sa Jerusalem kahit na may mga pagsubok na darating. Kaya naman po ang paglalakbay na ito ni Pablo kahit na puno ng mga problema at pagsubok ay naroon pa rin po ang kanyang pananampalataya lalo na sa banal na spirito. Kaya naman po nais natin bigyan ng pamagat na ito sa pagharap ng pagbabago at mga pagsubok. Sumunod lamang sa banal na spirito. Magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Mula verse 1 hanggang 11, ito po ang unang bahagi. Makikita po natin kung paanong si Pablo ay lumalakad ayon sa kilos ng banal na spirito lalo na sa verse 4. Sabi po doon, hinanap ni Pablo ang mga alagad na naroon at nakituloy siya sa kanila sa loob ng 7 araw. Kung ang lokasyon po nila ay malapit na sa Jerusalem, malapit na ngunit bahagyang malayo pa sa border nito. Siya ay naghanap ng ilang mga disipulo at nanunluyan sa kanilang mga bahay. Pagkatapos, sinabi po doon sa patnubay ng Espiritu, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Kung ikaw si Pablo, ano ang iyong gagawin? Lalo na't ang sinasabi ng mga disipulo, sila ay pinatubayan ng banal na Espiritu na sabihin ito sa kanya. Ngunit sabi sa verse 5, nang dumating ang araw ng pag-alis, nagpatuloy sila sa paglalakbay, hinatid nilang lahat kasamang kanilang asawa at anak hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa dabing dagat ay lumuhod silang lahat at nanalangin. Dito makikita po natin ang tila pagkakatugma ng sitwasyon ni Pablo at ng Panginoong Hesus. Kung maalala po natin ang pag-uusap ng mga disipulo ni Jesus at ni Jesus. Sinabi din po ng mga disipulo ni Jesus na huwag siyang umakyat at ano ang kanilang ginawa? Kaya nasinulat ni Lucas ang libro ng mga gawa. Ako po ay naudyok na nais kong pumasok sa kalagayan ng mga disipulong ito, lalo na nang isinusulat ni Lucas ito.
Lalo na't alam niya kung ano ang mangyayari lalo na sa buhay ni Pablo. Alam niya na dapat siyang humarap ng maraming mga pagsubok. Ang buhay ni Pablo ay katulad po ng paano din nabuhay ang Panginoong Hesus. Iyon po ay ang totoong buhay ng isang Kristiyano. Buhay ng isang tao na tunay na sumusunod sa Diyos. At tinutularan din ni Pablo ang katulad ng Panginoong Hesus. Kaya naman sa bahaging ito, bibigyan po natin ito ng subtitle na Lumakad tungo sa Jerusalem katulad ng Panginoong Hesus dahil sila ay naudyok ng banal na espiritu. Madalas alam po natin na tayo ay papatnubayan ng banal na espiritu sa tamang lugar. Ngunit hindi po ibig sabihin na ito ay walang pagsubok o kaya walang mga paghihirap. Ngunit ibig sabihin po ba na ito na walang mga pagsubok? Kaya naman po ang mga disipulo ay dapat na tumugon. Pinipili ni Pablo na gumawa ng desisyon ayon sa banal na espiritu at siya ay nanalangin kasama po nila. Ang pahayag ng banal na espiritu ay may kasama pong pagpapahayag kung ano man ang haharapin ni Pablo. Verse 12 hanggang 16. Verse 7 hanggang 11, mula sa Tiro nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakarating sa Tolemaida. Pagkatapos ay nagtungo sa bahay ni Felipe na isang ebanghelista, nagtungo sa Caesarea, at si Felipe ay isa po sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya po yung taong nagbahagi ng salita ng Diyos sa Ethiopian eunuch. At sinabi po dito na siya ay may 4 na anak na dalaga na pawang mga propeta rin. Pagkatapos ay nabanggit si Agabo. Si Pablo ay nagtungo sa lugar ng mga taong puno ng kaloob ng mga propesiya. Kung tayo po ay kabilang sa ganitong grupo ng mga tao, na naisin po natin na magkaroon din ng ganitong kaloob at tayo ay nakikinig sa mga ganitong uri ng tao. At anuman ang gusto nating marinig mula sa kanila. Halimbawa, kung tayo po ay magtutungo sa bagong marketplace o kaya sa bagong
trabaho, sasabihin po natin, siguro kung mayroong marunong magpropesiya at magbibigay propesiya sa akin, ito ay mas mainam. Pagkatapos ay gusto nating magtungo kay Pastor Debbie, kay Pastor Debra dahil gusto nating marinig kung ano sinasabi ng Diyos. Gusto nating marinig kung ano ang ating kinabukasan. At para kay Pablo at sa kanyang grupo, ganoon din po. Gusto nilang magkaroon ng mga propeta na tutulong sa kanila sa kanilang paglalakbay at pagdedesisyon. Ngunit kung papakinggan ang kanilang mga propesiya, iyon din ay katulad sa kung anumang natanggap ni Pablo mismo mula sa Panginoon. Si Agabo ay gumawa ng prophetic act. Ang sinabi po doon, ginapos niya ang kanyang paa at kamay. At nang ginawa niya po ito, ang lahat ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, si Agapo ay nagtungo sa kanya at sabi, ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamikis na ito at siya ibibigay sa kamay ng mga hentil. Ito po ay prophetic act. Ngunit hindi po ito katulad ng kung anong inaanasahan natin na kumbaga ay gentle consolation o kaya magbibigay ligaya sana. Ngunit ang propesiya na kanilang natanggap ay tribulasyon at pagsubok, pagpapahirap. At na marinig ni Lucas ang lahat ng mga ito, kanila pong sinabihan si Pablo na wag nang magtungo sa Jerusalem. Ngunit sa verse 13, makikita po natin dito ang buhay ni Pablo na katulad ng buhay ni Jesus. Anong ginagawa ninyo sa pag-iyak ninyong iyan ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako hindi lamang magpagapos kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At matapos sabihin nito ni Pablo, sumagot ang mga disipulo, masunod ang kalooban ng Panginoon. Makikita po natin dito kung paano si Pablo ay gumagawa ng desisyon ayon sa banal na espiritu. At maaari po natin siya sa atin ang ating mga buhay kung paano po tayo nagdedesisyon. Maaring inaasahan po natin ang banal na espiritu na tayo ay pangunahan, ngunit madalas ay mayroon po tayong takot na gumawa ng maling desisyon. Takot na makapagdulot ng hindi magandang mga epekto sa atin pong buhay. Naalala ko nang ako ay nasa marketplace pa, nang naghahanap ako ng trabaho, nais kong pangawakan ng banal na espiritu at laging sinasabi, nawi pangunahan mo ko sa tamang lugar. At nang ako ay nagtungo sa marketplace, hindi naman lahat ay naging maayos din. Kahit na may mga endorsement, sa Sunday service, sa morning devotion, mayroon akong mataas na inaasahan o kaya high expectation pagdating sa aking career sa marketplace. Ngunit sa pagpasok sa mismong marketplace ay naroon pong mga paghihirap, mga pagsubok. Maaaring sa mga pagsubok na ito ay nagrereklamo tayo pagdating sa ating mga boss. Magkukumpara, pagkatapos ay tatanungin, hindi naman tama ang propesiya. Bakit hindi yun tama? Mali ba ang aking pagkakatanggap? Pagkatapos sasabihin, banal na espiritu, ikaw ba ay wala sa aking buhay? Ito ang mga bagay na tumatakbo sa atin pong isipan. Kaya naman po sa pagharap ng mga pagsubok at mga tribulasyon, madalas ay hindi po natin marinig ang banal na espiritu.
Ngunit dito, ang desisyon na ginagawa po ni Pablo lalo na sa verse 13 ay kakaiba po sa kung anumang ating inisisip. Ang kanyang pinakinggan ang propesiya at ang banal na spirito, naroon ang pagbubunyag ng banal na spirito, at nakita po natin kung paano ang nangyari kay Pablo ay halos pareho sa kung ano nangyari sa Panginoong Hesus. Humarap ng pagsasakripisyo at paghihirap. Maaaring dadalhin po tayo ng banal na spirito sa daan o kaya sa isang kalooban na malayo sa ating inaasahan at hindi ganoon kadali. Ngunit katulad ni Pablo, magpatuloy dapat tayo sa pagsunod, hindi lamang sa mga pagkakataon na ito ay maayos at ayon sa ating kagustuhan. Patuloy po nating hingin sa Panginoon na tayo ay kanyang samahan katulad ng kung paanong sinamahan niya ang Panginoong Yesus. Maaring iba ito sa kung ano nating inaasahan o kaya ayon sa paraan ng mundo. Harap man ng mga pagsubok, ng mga paghihirap. Ngunit matatanggap po natin ang kapayapaan mula sa Diyos. At alam po natin na ito ay puno ng pagsasakripisyo, dapat po nating isuko ang atin pong mga buhay. At ito ay para mapangyari ang ministeryo ng Panginoong Yesus. Naway magkaroon din po tayo ng ganitong uri ng pagsedesisyon. Magkaroon po tayo ng panibagong perspektibo. Dapat po nating makita kung paanong tayo ay pinangungunahan ng Panginoon. Ang tunay na laban ay laban po sa Espiritu at hindi po dapat natin ito iwasan. Dahil sa lahat naman, banal na Espiritu pa rin po ang mayroong kontrol sa lahat-lahat. Sunod ay sa verse 13 hanggang 26. Para sa Ebanghelyo, atin pong isuko ang ating mga buhay. Sa verse 17, pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Yun ang sabi sa verse 17. Tapos sa verse 18 ay nakipagkita si Santiago sa kanila. Ilang taon nang nakalipas mula nang si Pablo ay nagtungo sa Jerusalem. At siya ay nabalagi sa iba't ibang mga syudad bago bumalik sa Jerusalem, ngunit narito na nakita niya muli si Santiago. At matapos po ng kanilang pagkikita, madami po silang naibahagi. At maraming naranasan maging si Santiago mula sa Panginoon. Sa verse 20, nang marinig ang mga naranasan ni Pablo at maging ni Santiago, sila nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyo na nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May mga mananampalataya sa Jerusalem na nagdududa kay Pablo noon. Ngunit sa verse 20, naroon na sila ay nagpuri sa Diyos dahil sa buhay ni Pablo. Si Pablo at si Santiago ay mayroon pong mga pagkakaiba. Katulad po ng mga libro na kanilang isinulat.
Kaya naman po ang mga mananampalataya ay karoon ng pagsubok sa pagbabalanse ng kanilang pananampalataya. Ngayon sa verse 25 verse 21, may nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Hudyong ninirahan sa mga bansang Hentil na tumalikod sa katuruan ni Moses, at sinasabi mo raw na wag na nilang tuliin ang kanilang mga anak ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Sa verse 21, makikita po natin ang takot na mayroon si Santiago. Tapos sa verse 22, ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Mahal na mahal ni Santiago ang komunidad na mayroon siya. At dahil sa takot na mayroon siya, kanyang inisip kung ano ang maaari niyang gawin. At sa mga sumusunod na versikulo ay pinigyan nga siyang payo ni Pablo. Ayon sa parean na kanilang sinabi, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol kay Pablo, bagkus ay sumusunod pa rin sa kautusan ni Moises. Sa verse 26, kinabukasan isinama ni Pablo ang mga lalaki at sinagawa nilang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos ay pumasok sa templo at pinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Noong una, kung ang dating Pablo ang haharap po ng ganitong payo mula kay Santiago, maaaring aayawan niya ito dahil sa paniniwala na mayroon po siya pagdating sa pananampalataya, ngunit dito ay nagpasakop siya sa kung anong sinasabi ni Santiago dahil alam niyang ito ang makakabuti para sa mga mananampalataya. Alam ni Pablo na dinala siya ng Banal na Espiritu sa Jerusalem. At ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman ang pagsunod sa kautusan o hindi, ay kaya niya pong isuko para po magkaroon ng pagkakaisa at para po maipakita ang pag-ibig ng Panginoon. Sa kanyang pagsunod ng kautusan ay mas maunawaan ng mga Hudyo ang salita ng Diyos, magkakaroon sila ng pagtitiwala at kanila pong mas pakikinggan si Pablo. Katulad po ni Pablo, maaring hindi po tayo mga Hudyo, ngunit mayroon din po tayong legalismo sa atin pong mga puso. Tayo ay nasa sisakwanwanan ng ilang taon at alam po natin kung ano pinagdaanan ng iglesyang ito. Pagkatapos ay maaaring ginagawa na itong batayan pagdating sa legalismo. Maaaring mga patotoo, mga pagtuturo, pagkatapos ay nababaluktot ito at nagiging dahilan upang tayo ay maging legalistic. Ngunit dapat po nating tandaan na dapat din po tayong maging makatao. Lalo na kung ang pag-uusapan ay pakikipagkaisa, hindi po natin kailangan makipagdebate sa iba pagdating sa kanilang mga karanasan. Halimbawa,
mayroong isang tao na nais maglakbay, pagkatapos ay sasabihin mo na dapat gawin mo to, ito. Ngunit maaaring ang taong ito ay may iba pong karanasan. Kaya naman po dapat po nating tandaan na ang pinaka-importante pa rin sa lahat ay maging determinado, lalo na sa pakikipagkaisa sa ibang tao, marunong din makisama sa ilalim ng puno ng buhay. Katulad ni Pablo kung paanong sinunod niya ang payo ni Santiago dahil sa takot na mayroon siya pagdating sa mga mananampalataya doon. Si Pablo ay natutong nagpasakop at sumunod ayon sa Panginoon, ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Nang hindi nasisira ang pakikipagkaisa o kaya pakikipagkasundo sa iba. Ito ay alang-alang sa Ebanghelyo ng Diyos at upang mas marami pa ang magtiwala sa salita ng Panginoon. Sunod na talata, makikita po natin ang proteksyon ng banal na espiritu. Ang mga hidwaan, ang pangalaban na ating haharapin ay hindi po natin maiiwasan. Katulad na nangyari kay Pablo. Sa mga sumusunod na bersikulo, may mga Hudyong taga-Asya na sinunggapan si Pablo at inudyukan ang mga tao, saka sila nagsabi ng mga bagay na hindi naman totoo tungkol kay Pablo. Naroon ang pag-atake ng kaaway sa pamamagitan ng mga Hudyo, napakaraming mga kasinungalingan, mga maling patotoo, dahil kung tutuusin, ang gusto lang naman ni Pablo ay ang sumagot sa sinasabi ni Santiago pagdating sa kanyang paniniwala, ngunit ginamit ito ng mga iba pang Hudyo upang baluktutin at sabihin na siya ay kanilang kalaban. Pagkatapos ay dumating ang mga sundalo, ang mga centurion. Sa gulo na nangyari doon ay biglang dumating ang mga sundalo at centurion at ito ay naging kaya naman po naligtas si Pablo. Makikita pa rin po natin dito ang proteksyon ng banal na espiritu dahil kung tutusin, ito ay katulad na nangyari kay Stephen kung saan siya ay binato ng mga Hudyo hanggang siya ay mamatay. Ngunit dahil sa pagdating ng mga sundalo at mga centurion, siya ay nakaligtas sa kamatayan at sa pag-uusig ng mga Hudyo. Dahil sabi sa verse 36, sabi po dito, sumisigaw sila na nagsasabi na patayin siya. Pagkatapos sa chapter 22 ay mababasa po natin ang depensa ni Pablo. Ngunit ano po ang importanteng makita natin dito? Sa pagtulad ni Pablo sa Panginoong Hesus, lalo na sa pagsunod sa banal na espiritu, marami pa rin pong mga pagsubok. Kinailangan ni Pablo na magtungo sa Jerusalem. Nandoon na sinunod niya pa rin ang banal na espiritu. Pagdating sa tao, marami po tayong iisipin
sa mga taong nakapaligid kay Pablo, ang dami po nilang pangangatwiran. Sinasabi kay Pablo na huwag magtungo, ngunit naroon si Pablo na nagpatuloy dahil iyon ang pag-uudyok ng banal na espiritu. Alam ni Pablo na ayon sa Panginoon ay mayroon po siyang proteksyon at naroon ang pagkilos ng banal na espiritu. Ito po ay pagpapaalala po sa atin. Sa atin pong mga buhay, madalas ay takot po tayong humarap ng mga paghihirap, ng mga pagsubok. Sa pagsunod sa Diyos ay lagi po tayong takot sa tensyon pagdating sa ating mga relasyon, takot sa sakit at karamdaman, takot sa kung anumang sinasabi ng iba. Takot na hindi lumakad sa kalooban ng Diyos at hindi tayo mapagpala. Ngunit si Pablo ay naroon na sumusunod sa banal na espiritu. Naway katulad niya, naway wag po tayong matakot. Wag po tayong matakot sa kung saan tayo dinadala ng banal na espiritu. Ang pagkakatawag mula ng Diyos ay napakahalaga. Paniguradong naroon ang mga pagsubok, ngunit ang proteksyon ng banal na espiritu ay totoo rin. Naway palakasin ng Diyos ang atin pong pananampalataya sa Kanya, tayo po ay tumugon sa Panginoon.